Ayan, nandiyan na si Mamara. Yay! Parehas na nakapula. So, medyo masikip na ang aming ano dahil ang dami nandito. Kamusta po kayo Ito nakalaban dalawa na. Alam ko mahirapan. Okay. Siya po ay pinanganak noong June 22, 1977 sa Manila. Nag-graduate po siya sa St. Mary's Academy at La Concordia College. Naging SK chairman po noong panahon po ni Mayor Alfredo Lim. Active in charity works like Good Parents for Good Children Foundation and was a volunteer of Verlani Foundation. Siya din po ay naging former investigative reporter ng DWBL para sa Bantay Hukom, Kunus Anchor ng Radio Veritas, ng Bahay at Negosyo International Organization. Tumakbo siyang konsihal ng Distrito 5 ng Maynila noong 2022 election. Human rights advocate at ngayon po, siya po ang ating senior citizens advocate. Meron din po siyang teleradyo program sa Media House Express, Mabilis na Tulong, Malasakit sa Tao, every Saturday po, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Mga kasama, ang superhero ng mga senior citizens ng Maynila, Miss Mara Tamundong. Kailangan yata isang mic lang naka-open. Gaganon pa sana po ako para talagang hero na hero ang dating. Pero, sandali lang po dito na lang ako para marinig nyo. Unang-una, magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam po ninyo kaya ako nakasmile kasi sana po nagagandahan kayo sa gupit ninyo dahil isa po akong medyo beauty conscious pagdating po sa ating buhok. Pero syempre, lalo na yung ating mga senior citizen, gusto ko lagi kayong maganda. Kasi kahit na wala tayo masyadong pera, basta maganda ka. At sinabi ng kapitbahay mo, oh, ang ganda mo ngayon Di ba nakakaganda rin po ng araw? Hindi masisirang araw. Ako po ay narito para pumasyal, para syempre i-celebrate din po yung Elderly Week para sa ating mga senior citizen. Na kung saan, sabi ko nga po kailangan panatilihin po natin na tayo po ay nagkakaisa palagi, na tayo po ay palaging nakakapag-usap at naibababa po yung direktang programa para sa inyo. Sana po kilala nyo na po ako kahit paano. Ako po si Mara Tamundong, syempre, lumaki po ng San Andres, Bukid, Maynila, na kung saan isang batang lansangan na naglalakad sa Onyx, tumira sa may Sapanta area, sa may Paco, lahat po ng lugar dito sa atin sa District 5 ay kabisado ko po. At alam ko ang tagusan po nito ay dyan sa may Riles, na kung saan kung gusto mo magtago, dito ka dadaan, shortcut, papunta Santa Ana. Siyempre, lahat po nang yan kabisado, lalo na kung ikaw ay pinanganak talaga at lumaki ng Maynila. At higit sa lahat, hindi nyo na po kailangan ikwento sa akin, ma'am, alam nyo, matagal-tagal ng panahon, ma'am, ganito. Nako, parehas po tayo ng nararamdaman. Sabi ko nga, kapag taga Maynila ka, alam mo naman talaga kung ano yung kailangan po natin. Alam naman natin kung ano po yung nararamdaman natin, yung saloobin po natin. Kaya ako naman po, nung binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod, kahit sabi nga nila, hindi raw pinalad nung huling halalan. Pero para sa akin, ako po ay higit na pinalad sapagkat nakita ko po ang katotohanan sa ating buhay. Yun po yung mahirap na proseso po sa totoo lamang bilang isang tao. Yung makita mo yung katotohanan sa kabila ng lahat ng kahirapan natin, na ma-realize mo na ikaw ay isang tao at kailangan maglingkod ka kahit wala ka sa posisyon. Yun po yung bagay na aking natutunan nung huling halalan at syempre nakita ko po
na kailangan talaga meron na pong magkalinga para sa ating mga senior citizen. Siyempre po, dahil unang-una sa lahat, mahirap maging isang senior citizen at bago po kayo nakarating sa inyong edad, lahat po ng hirap at sakripisyo para sa pamilya. Pagpapakain lamang araw-araw, bihisan yung mga anak, mag-intindi sa bahay, maglaba, magplansya, maghugas ng plato, harapin ang hagdanan, magwali sa labas ng tahanan. Lahat po ng yan ay naranasan ninyo. At marapat lamang sa edad na 60 years old pataas, dapat naman mayroong programang ating gobyerno para sa inyo. Sabi ko nga po, salamat. Sabi ko nga po, napaaga yung pagiging senior citizen ko. Pero maganda na rin po yun dahil higit kong naunawaan kung gaano po kalaki ang paghihirap na ibinigay po ninyo sa ating gobyerno, sa ating lipunan, sa ating barangay, sa ating pamilya. Kaya doon ko po masasabi na ako po ay mas mapalad sapagkat nakita ko po at naramdaman yung tunay na pagmamahal at pagmamalasakit para sa ating kapwa. Minsan na po tayong natakot nung panahon ng pandemya na akala po natin baka hindi na mangyari po ito. Sino pong mag-aakala na magkakaharap pa po tayo ngayon at makakapag-celebrate pa ng elderly week? Dahil nung panahon po ng pandemya, bumili ka lang sa tindahan, huminga ka lang sa labas, nakakatakot na. Wala ako naman senior siya. Di po ba? Ako nga po namamalagi, wala akong choice. Dahil syempre, paano po kakain yung mga anak ko? So, ang ginagawa ko pong style para hindi ako madikitan ng mga tao, nagdadala po ako ng malaking payong para hindi po ako matatabihan. Kasi di ba pipila sa palengke bago ka makapasok? Imagine po ninyo, naranasan natin kung gaano kahirap pala kapag meron palang ibinigay sa atin na mabigat na problema, pero dapat pa rin tayong magpasalamat kasi mabait po yung Panginoon kasi binigyan pa rin niya tayo ng pangalawang pagkakataon. At syempre, sa pangalawang pagkakataon po na yan, kailangan tayo po ay maging isang tunay na tao na. Kailangan mapanindigan po natin na yung buhay na at dapat nating pahalagahan ang mga senior citizen na kailangan bigyan ng tamang programa para makatulong. Ito yung nakikita ko yung ating mga senior, ang iniisip ko, ano kaya ang iniisip ng mga senior citizen po sa akin? Ano kaya yung nasa isip nila o nararamdaman nila? Para sa isang katulad ko po na 45 years old pa naman po ako, pero naiintindihan ko na po yung tunay na kalagayan po ninyo. Bakit ko po yan nasasabi? Sapagkat ako po ay mayroong mga magulang pa. At darating din po ang panahon na ako ay magiging senior citizen. At syempre po, gusto ko pag dumating po yung araw na yon, nakatulong na po ako sa inyo at napaghandaan ko na rin yung aking pagtanda. Wow, galing naman ni Ma'am. Kaya sabi nga nila, Ma'am, bakit ka ba bumababa? Ang aga pa ng eleksyon. Nangangampanya ka na kaagad. Hindi po ako nangangampanya, hindi po ako tatakbo. Dahil ang gusto kong kampanyang ibaba para sa atin ay tunay na pagmamahal at pagmamalasakit na hindi po natin kailangan humingi ng kapalit sa pagtulong. Na hindi po natin kailangan obligahin ang mga senior citizen para magkaroon kayo na ikakampanya, kundi dapat maramdaman po ninyo na mayroong isang tao na talagang pwede rin maglingkod para sa inyong lahat. At syempre dahil po dyan, bibigyan ko kayo ng isang awitin. Nasa sa inyo na po, kung gusto niyo sumayaw habang ginugupitan. Habang ginugupitan kayo. Pero itong aawitin ko po na ito ay isang awitin po nung panahon ng pandemya na tuwing kinakanta ko po ito, naaalala ko po. At nakakatuwa rin naman dahil na-survive po natin ang lahat ng problema na ating pinagdaanan. Kaya para sa mga gustong sumayaw, na habang nakaupo, at sa mga ginugupitan, na siguraduhin yung gaganda si nanay. Kasi kayang-kaya ko rin magupit, kaya nga lang po ito para sa inyong lahat. At sana po mapainda ko kayo at mapangiti. Siyempre may commercial para kumita raw yung YouTube. Hindi, ito po. Ayan. Kaya, yung mga nagupitan na madali po dyan, pwede po kayong tumayo para makasayaw kayo kahit paano po. Pakitang gilas tayo tayo, ha? First, I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew
should have made you leave with me. If I had known for just one second, Ala, sumayaw. that you wanted me, don't let go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Want you to wanna try to hurt me with your body. You think I'd crumble, you think I'll lay down and die. I know that I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know what's right. I got all my love to leave, I got so much love to give, and we'll survive. We will survive. Yes! Ba't tayo, nakapag din? Kaya, nakapag ka rin. Parehas tayo. Ayan, sayo po tayo. Just trying to hide, to fall apart. Just trying hard to make the pieces of my broken heart. But I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to repeat. But now I'm serving all my love for someone who's never me. Don't not go. What can I say? Just turn around now, 'cause you're not right now anymore. Want you to wanna try to hurt me with your body. You think I'd crumble, you think I'll lay down and die. Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know what's right. I got all my love to leave, I got so much love to give, and we'll survive. We will survive. Yes! Go not go. What I deserve, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Want you to wanna try to hurt me with your body. You think I'd crumble, you think I'll lay down and die. Oh no, not I. We will survive. Oh, as long as I know how to love, I know what's right. I got all my love to leave, I got so much love to give, and we'll survive. We will survive. Hey, hey. Aba, papagulin ko kayo tayo. At least, diba? Grabe po yun. Nagtataka po ako.